Hello, kamusta tayong lahat? I glorify the name of the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator. For His love for us will endure for all eternity. He is worthy to be praised and adored. And He created us in His image and likeness. And He sent Jesus Christ to save us, to cleanse us from our iniquities. He is the only bridge to the Almighty Father, the only mediator, the only redeemer. And so, if we want to talk to our Father, dadaan tayo kay Jesus Christ, the only mediator. Wala nang iba pang mediator. And Jesus Christ is alive. Buhay si Jesus Christ. He is with the Almighty Father. At yung kanyang katawan ascended to heaven. Kaya, when we pray, we will use the name of Jesus Christ. And Jesus Christ also sent to us the Holy Spirit. The Holy Spirit, yung fruits ng Holy Spirit, dapat nasa sa atin. For now, we are not yet perfect, but time will come when we will be perfect, like Jesus. So, ano ba yung mga fruits of the Holy Spirit? Mahal ba natin yung kapwa-tao natin? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Kasama ron yung self-control. So, pag nasa sa atin si Jesus Christ, nasa sa atin ang Holy Spirit, at kasama natin yung ating tatay, ang ating creator, ang ating kawangis. At ang purpose ng buhay natin, kung bakit tayo nandito sa mundo, is to know our Father. Merong mga tribulations and trials dito sa mundo, kailangan tayong mapagwagian natin yung mga trials and tribulations dito sa mundo. Because Jesus, He's victorious. And so we will be victorious also if we trust in Jesus. So last time we read 1 Samuel chapter 23. It's about how David saved the city of Keilah. But the people of Keilah betrayed him, no? Dahil bibigay siya kay Saul. Para nalaman ni David na siya ay ibebetray ng mga people of Keilah, David asked the Almighty Father with the use of the Urim and Thummim, no? Kasama niya, di ba, si Abiathar, dala-dala niya yung ephod. Ulitin ko, paano natin nakakausap si Almighty Father? Through prayers, dreams, visions. And dito sa Old Covenant, nung nandun pa yung ephod, ngayon wala nang ephod, no? Wala na yung Ark of the Covenant dahil hinayaan ni Almighty Father na mawala yon para hindi yon ang sambahin ng mga tao. Dahil yon, nung Old Covenant, yun ang gamit ni Almighty Father to communicate with the people. Dahil noon ay may mga high priest and priest, mga Levites. Ngayon, ang high priest natin ay si Jesus Christ. And if we want to talk to our Father, dadaan tayo kay Jesus Christ.
si Jesus Christ was mentioned all over the Bible. The angel of the Almighty Father, the prophet of God. Pag ang isang tao ay nagbibigay ng message from the Almighty Father, no? Kausap niya si Almighty Father, tapos sa tao siya, ang tawag doon ay prophet. Pero kapag ikaw ay from the Almighty Father, wala kang physical body, ang tawag doon ay angel. Alam natin ang difference ngayon ng angel at saka ng prophet. So yung angel, yung root word nun, merong word doon na L. Ange means messenger of the Almighty Father. Ganon din ang prophet. Ang difference nga lang, yung angel, bigla siya nagpapakita. Hindi alam kung saan galing. Pero yung prophet, alam kung sino yung magulang. Yun ang difference, no? Ngayon, may prophet pa ba ngayon? Wala tayo nakikitang prophet ngayon. Pero may darating na dalawang tao bago ang pagdating ni Jesus Christ. So yung dalawang tao na yon, yun ang magbibigay ng warning sa mga tao. At ang lalabas sa bibig ng dalawang tao na yon ay fire. Fire means nagsasalita ng totoo ang dalawang tao na yon. Sumusunog ng mga kasinungalingan. Diretso magsalita. No, nabasa natin 'yan, 'di ba? Yun yung two witnesses. The two lampstands of the Almighty Father. Na bago dumating si Jesus Christ, bago matatakan ang mga tao ng mark of the beast, darating yung dalawang messenger of the Almighty Father, witnesses, the lampstands, no? Nabasa natin yan, di ba? Sa Book of Revelation, at saka sa Book of Daniel, at sa Book of Ezekiel. Yun yung two messengers, two witnesses. Sa Revelation chapter 11 verses 3 up to 6, and I will give power to my two witnesses, and they will prophesy 1,160 days, clothed in sackcloth. So sila yung dalawang olive trees, dalawang lampstands. Bakit sila naka-clothed in sackcloth? Hindi sila literal na nakasuot ng sackcloth, kundi they are lamenting, mourning, dahil maraming mga tao ang disobedient kay Almighty Father. Sila ay magpa-prophesy, no? 3.5 years. So ito yung huling darating, or na messenger of the Almighty Father bago dumating si Jesus Christ the second time around. Dahil ang first time na dumating si Jesus Christ was when He was born in Bethlehem. That's the first time. Kaya ang sinasabing the return of Jesus Christ, the second coming, dahil yun naman, pagbabalik ni Jesus Christ, siya ay coming King. Siya ang nagjo-judge sa mga tao. At bakit si Jesus ang mag-judge? Dahil na-experience niya ang makasalamuha ang mga tao, na-experience niya ang mga na-experience natin. At siya ay manggagaling sa heaven. Pababain siya ng Almighty Father. Hindi natin alam kung kailan ang dating ni Jesus Christ. So si Jesus Christ came from the lineage of David. No? So ngayon, ang pinag-usapan natin si David. Si Jesus Christ, siya yung branch of David.
na nakalagay sa Jeremiah chapter 23 verses 5 to 6. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. So, sino tong branch of righteousness na to? Binabanggit si Jesus Christ ito. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. Si Jesus Christ. Kaya all throughout the Bible, even the Old Testament, binabanggit na si Jesus Christ, although hindi name ni Jesus Christ, kundi ang katangian niya. No? Naintindihan natin, di ba? Kaya ngayon, itong si David, obedient siya kay Almighty Father from the tribe of Judah. So kaya galing siya sa lineage of David dahil si David ay obedient kay Almighty Father. King. Kaya nga di ba si Jesus Christ King of Kings dahil galing siya sa lineage ng mga kings. Kaya King of Kings and Lord of Lords si Jesus Christ. So, dito na balikan natin yung recap natin. Na binetray si David ng mga people of Keilah. So, marami ng beses na ang mga servant of the Almighty Father binebetray ng mga tao. Pero gumaganti ba ang mga children of the Almighty Father sa mga nambebetray sa kanila or tatraidor? Hindi. Bakit? Ibibigay natin kay Almighty Father lahat ng ating mga pains. Hindi dahil sa Lord, parusahan mo sila, hindi ganon. Dahil nasa sa atin si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Pagpalain mo sila, Almighty Father. Ganon, no? And then dito naman sa 1 Samuel chapter 23 verses 14, nagpunta naman siya sa wilderness of Zeph. And then, nakausap naman ni Saul ang mga tao sa Zeph or Zephites. Ano ang gustong gawin ng mga Zephites? Ibibigay din nila si David kay Saul. Sunod-sunod na pang bebetray ang nangyari kay David. Pero, the Lord is good, is faithful. Ano ang ginawa ni Almighty Father? Hinayaan niya na mga Philistines mag-invade sa Israel. Nang sa ganon hindi mahuli ni Saul si David. Si Almighty Father ang gagawa lahat ng paraan para sa atin. You don't have to do anything. Our Father will fight for us. He will protect us. Kaya nakatakas si David. So, nagpunta sila sa En-Gedi. No? So, dito tayo sa 1 Samuel chapter 24. Now, it happened when Saul had returned from following the Philistines, that it was told him, saying, "Take note, David is in the wilderness of En-Gedi." So, bumalik na si Saul dahil nakalaban na niya yung mga Philistines. Hahabulin na naman niya si David. Walang pahinga si Saul sa galit niya. Kalaban niya ang mga Philistines at gusto pa niyang patayin si David. So, nasaan si David? Nasa wilderness of En-Gedi. En-Gedi means fountain of the kid or kid spring. So, instead na isa lang ang enemy ni Saul, para hindi siya mapagod, ginawa niyang dalawa. Dinagdag niya si David bilang enemy niya. So, may nagsumbong na naman kay Saul, nagpapalakas kay Saul, dahil king si Saul. Si David nasa wilderness of En-Gedi.
sabi ng mga nagsumbong kay Saul. Verse 2, then Saul took 3,000 chosen men from all Israel. Ang dami niyang dadalang mga tauhan. 3,000 chosen men. Ang goal, hanapin si David at patayin. Samantalang si David, ang dadala niya ng mga tao ay 600. Ganito kalaki ang takot ni Saul kay David, dala-dala niya 3,000. Hindi lang basta-bastang 3,000 men, kundi chosen men. Ibig sabihin, mga experienced men when it comes to battle. And then Saul took 3,000 chosen men from all Israel and went to seek David and his men on the rocks of the wild goats. So hinanap nila si David. Kasi sa En-Gedi, merong lugar doon na rocks of the wild goats, no? Verse 3, so he came to the sheepfolds by the road where there was a cave, and Saul went in to attend to his needs. Ano ibig sabihin ng Saul went in to attend to his needs? Sa cave. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng attend to his needs, hindi tayo sure kung masakitan siya ni Saul. Kailangan niya ng magpunta ng restroom. Since walang restroom nung time na yon, or comfort room, sa cave siya nagpunta. So he came to the sheepfolds by the road, and there was a cave, and Saul went in to attend to his needs. Kailangan niyang ano bang tawag doon? Mag-poop, no? Opposite na eat. Opposite ng EAT, eat. Ano, alam niyo na yun, di ba? Yun ang gagawin niya. David and his men were staying in the recesses of the cave. Hindi niya alam na nandun sa recesses of the cave si David, tsaka yung mga tauhan ni David. Nandun nagtatago. Ang galing, no? Nasa sa loob ng cave. Excuse. Then the men of David said to him, this is the day of which the Lord said to you, behold, I will deliver your enemy into your hand, that you may do to him as it seems good to you. And David arose and secretly cut off a corner of Saul's robe. So si Saul, meron siyang robe. Sabi ng mga tauhan ni David, ngayon na pagkakataon binigay na sa iyo ni Almighty Father. Nakunin mo na ang opportunity na to. Dahil andyan na, yung king, may ginagawa. Nag-attend siya sa kanyang needs. Kasi kung lang si Saul, kung nagpilang, mabilis lang yon. Kaso matagal no? Kaya nagkaroon pa ng chance si David na hindi gupitin, hiniwa, cut, kasi wala pang gunting na, no? So gamit niya ay knife, cut off a corner of Saul's robe. So may nanulsul kay David. Ito na ang pagkakataon mo. Verse 5, now it happened afterward that David's heart troubled him, because he had cut Saul's robe. Nakonsyensya si David dahil pinutol niya yung robe ni Saul. Hindi naramdaman ni Saul na pinutol yung robe niya. Hindi nga niya alam na nasa loob ng kuweba si David and his men. So mag-isa lang si Saul doon kasi nga nag-attend siya sa kanyang needs. Wala siyang kailangang kasama dahil private moment niya yon.
So, nagkaroon ng chance si David na gupitin yung robe ni Saul. So, napakalapit. Hindi nakita ni Saul, no? Madilim sa cave. Verse 6, and he said to his men, the Lord forbid that I should do this thing to my master, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. Nakonsensya si David at ginupit niya or pinutol niya yung robe ni Saul. Anointed pa rin siya ni Almighty Father. Yun ang tingin ni David sa kanya dahil siya ay nasa sa kanya ang Holy Spirit. Nasa sa kanya yung love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Na kay David. Mababang loob. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob kay Saul kahit gustong-gusto siyang patayin. Verse 7, so David restrained his servants. Pinigil niya yung kanyang mga tauhan with his words and did not allow them to rise against Saul. Pinigil pa niya ang mga tao niya na wag saktan si Saul. And Saul got up. So tumayo na si Saul. Ibig sabihin nakaupo siya. So ibig sabihin niya, ang ginagawa niya ay opposite ng eat, no? And Saul got up from the cave and went on his way. Walang kaalam-alam si Saul. Verse 8, David also arose afterward, went out of the cave and called out to Saul, saying, my lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth and bowed down. So, nang pagkalabas ni Saul, ito naman si David, sumunod. Tinawag niya ngayon si King Saul. My Lord, the King. Yun pa rin ang tawag niya. Hindi niya dinidisrespect si Saul. King pa rin ang turing niya kay Saul. Si Saul hindi man lang mabanggit ang pangalan ni David. Ang laging banggit niya ay son of Jesse. Pero si David, nababanggit niya, my Lord, the King. So, nung tumalikod si Saul para tumingin sa likod niya kung sino tumatawag sa kanya, ang ginawa ni David stooped down with his face to the earth and bowed down. Respeto pa rin ang binigay ni David kay Saul, no? And David said to Saul, why do you listen to the words of men who say, indeed, David seeks your harm? Sabi ni David, bakit ka nakikinig sa mga nanunulsul sa'yo na gusto kitang patayin or gusto kitang saktan? Sabi ni David kay Saul. Verse 10, look, this day your eyes have seen that the Lord delivered you into my hand in the cave, no? That the Lord delivered you today into my hand in the cave. Tignan mo, ngayong araw na to makikita mo na si Almighty Father, i-deliver ka niya sa aking mga kamay sa loob ng kuweba. And someone urged me to kill you. May nanulsul sa akin, napatayin ka. But my eyes spared you, and I said, I will not stretch out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Anointed pa rin siya ni Almighty Father. Hindi ko siya kayang patayin. Hindi ko siya kayang saktan. Kahit nga lang, di ba, nung ginupit niya yung robe ni Saul, nakonsensya siya. So, sa buhay natin, meron talaga mga sulsul, no? May mga taong gustong magkagulo. Pero hindi natin susundin. Sinong susundin natin? Si Almighty Father. Ang Holy Spirit. Si Jesus Christ. Verse 11, moreover, my father, see. Tingnan mo, tinawag pa niyang tatay. Si Saul. Moreover, my father, see, tingnan mo. Yes, see the corner of your robe in my hand. Tingnan mo, meron akong pruweba na napalapit ako sa iyo nung nandun ka sa loob ng cave. Ito yung corner ng robe mo. Nasa kamay ko, hawak-hawak ko.
proof to. For in that I cut off the corner of your robe and did not kill you. May chance ako na patayin ka, nakat ko yung robe mo, pero hindi kita pinatay. Ito ang proof, oh. Know and see that there is neither evil nor rebellion in my hand. Walang masamang akong iniisip sa'yo. At hindi ako nagrebelde sa'yo, sabi ni David. And I have not sinned against you. At wala akong kasalanan sa'yo. Hindi ako nagkakaroon ng kasalanan sa'yo. Yet you hunt my life to take it. Pero, hinahunting mo ko, hinahanap mo ko para patayin. Sabi ni David. Verse 12. Let the Lord judge between you and me. Si Almighty Father ang maghuhusga sa ating dalawa. And let the Lord avenge me on you, but my hand shall not be against you. Si Almighty Father ang magbibigay ng justice sa akin, pero ako mismo, hindi kita sasaktan. So tayo, dapat ganon din. Ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Kung may mga taong nananakit sa atin at gusto tayong saktan, hindi tayo mananakit ng kapwa-tao. Let the Lord avenge me on you, but my hand shall not be against you. Hindi ako ang gaganti sa'yo, hindi ako ang mananakit sa'yo. Si Almighty Father, siya magbibigay ng justice sa akin. Verse 13. As the proverb of the ancient says, wickedness proceeds from the wicked. Sa mga taong wicked, magkakaroon sila ng wickedness, ma-experience nila ang wickedness. Yun ibig sabihin ng wickedness proceeds from the wicked. Meron silang ancient proverb, no? Wickedness proceeds from the wicked. But my hand shall not be against you. Hindi ako ang mananakit sa'yo dahil ang mga wicked, sinusundan sila ng wickedness. Darating ang oras, makakakuha sila ng wickedness or ma-experience nila ang wickedness. Pero ako mismo, hindi ako mananakit sa'yo, sabi ni David. Verse 14. After whom has the king of Israel come out? Whom do you pursue? A dead dog? A flea? Sino bang hinahanap mo? Sino bang pinipursue mo? Sino bang hinahunting mo? A dead dog? A flea? Inihahalin tulad ni David, yung sarili niya, sa isang dead dog na walang kwenta. Sa isang flea. Ano ba yung flea? Ano ang Tagalog ng flea? Sa isang flea in Tagalog. Pulgas. Ano bang hinahunting mo? Dead dog or pulgas? Pulgas lang ako sa'yo. Dead dog lang ako sa'yo. Ako bang hinahanap mo? Wala naman akong kwentang tao. Humble. Si David. Bakit pinag-aaksayan mo ako ng panahon? Sabi ni David, ako isang flea, a dead dog. Verse 15, Therefore let the Lord be judge, and judge between you and me, and see and plead my case, and deliver me out of your hand. Sabi ni David, si Almighty Father magja-judge between you and me, and see and plead my case, deliver me out of your hand. Verse 16, So it was when David had finished speaking these words to Saul, that Saul said, nung natapos na magsalita si David, mga bagay na to, no? Yung kanya, ibinuhos niya yung kanyang nasa sa loob, nasa sa kanyang puso. Sabi ni Saul, that Saul said, Is this your voice, my son David? Nabanggit na niya yung pangalan ni David. My son pa ang isinabi niya. And Saul lifted up his voice and wept. Minsan, kailangan nating magising, no, sa katotohanan. Para, kailangan natin yung may magsabi sa atin ng tama. Kasi akala natin lahat ng ginagawa natin tama na. Kailangan may magsabi sa atin. Kailangan marinig pa ng tenga natin.
Kaya itong si Saul, lifted up his voice and wept. Umiyak si Saul. Kasi ano nga ba ang nangyayari kay Saul? Bakit ko ba ginagawa to? Naisip ni Saul. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ako ganito? Hindi ako ganitong tao. Kaya napaiyak si Saul. Dahil na-moved siya ng sinasabi ni David na bakit mo ako hinahanap? Isa lang akong dead dog, I flee. Wala akong kwentang tao. Ba't hindi kita gustong saktan? Tatay, my father. Yan tawag pa niya kay Saul. Kaya si Saul lifted up his voice and wept. Verse 17, then he said to David, "You are more righteous than I, for you have rewarded me with good, whereas I have rewarded you with evil." Binigyan mo ko ng mga magagandang bagay, magagandang salita, pero ako, ang ginawa ko sa iyo, puro mga wickedness. Sabi ni Saul. Verse 18, "And you have shown this day how you have dealt well with me. For when the Lord delivered me into your hand, you did not kill me." At pinakita mo sa akin kung paano mo ako tratuhin. Kasi si Almighty Father, ibinigay na niya ako sa iyong mga kamay, pero hindi mo ako pinatay. Isa ito sa test ni Almighty Father kay David. Ano ba ang David ang gagawin mo sa panahon ito? So, ang pinili ni David is goodness over evilness or wickedness. So, mas napamahal si Almighty Father kay David. Ha? Dahil binibigay lahat ni David kay Almighty Father, lahat-lahat. Ayaw niyang dumihan ang kanyang kamay dahil alam niya na anointed by the Almighty Father si Saul. At hindi niya tinuturing na kaaway. At tinutupad niya yung covenant niya with Jonathan. Dahil best friend niya si Jonathan. Verse 19, "For if a man finds his enemy, will he let him get away safely? Therefore may the Lord reward you with good for what you have done to me this day." So blines pa ni Saul si David. Kasi kung ang isang tao makita niya yung kanyang kaaway, hahayaan ba niya ito na makawala or makaligtas at hindi niya saktan? Sabi ni David, ngayon, pagpalain ka ni Almighty Father, may the Lord reward you with good for what you have done to me this day. Kasi he spared Saul's life at nirespeto niya. Hindi niya minura, hindi niya sinalitaan ng mga masasama. Goodness ang pinakita ni David kay Saul. Verse 20, "And now I know indeed that you shall surely be king." Napatunayan ko na, sabi ni Saul, ikaw ay magiging isang hari. Hari ng Israel. "That the kingdom of Israel shall be established in your hand," na mapupunta sa mga kamay mo ang kingdom of Israel. Napatunayan ko na. Alam ko na. So ito ay isang prophecy din. Dahil nga, merong spirit of prophecy si Saul. Kaya siya nakapag-prophesy kasi naghingi siya ng kapatawaran, ano? Na-move siya na-move yung heart niya. So alam na ni Saul na si David ay magiging king. At may bibigay sa kanya ang kingdom of Israel. Verse 21, "Therefore swear now to me by the Lord." Ipangako mo sa akin, sabi ni Saul, "You will not cut off my descendants after me." Hindi mo papatayin ang aking mga descendants. Pagkatapos ko, hindi mo papatayin, sabi ni Saul, mangako ka sa akin, "And that you will not destroy my name from my father's house." At hindi mo sisirain ang pangalan ko. Pati na ang mga pamilya ko, hindi mo sisirain ang pangalan.
Yun ang sabi ni Saul kay David na ipangako ni David kay Saul. Dahil alam na ni Saul na ang next na king ay si David. Verse 22. So, David swore to Saul na nangako naman si David. And Saul went home. So, umuwi na si Saul. But David and his men went up to the stronghold. Pero, hindi naman sumama si David kay Saul. Naghiwalay sila ng landas, no? David and his men went up to the stronghold. Ngayon si Saul naman umuwi na. So, napacify si Saul. Nakausap lang niya si David. May mga taong gano'n na maayos makipag-usap, no? So tayo, dapat maayos din tayo makapag-usap sa mga kapwa-tao natin. So pag may mga gulo, hindi tayo ang nanunulsol, hindi tayo yung nangunguna sa gulo. Tayo yung magbibigay ng peace dahil tayo ay mga anak ni Almighty Father. Hindi tayo yung, hindi, ganyan talaga ugali niya, patayin mo na yan. Hindi, masama talaga ang ugali niyan eh. Ito na pagkakataon mo, hindi ganon. Ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Si Jesus Christ, He's the Prince of Peace. Kung followers tayo ni Jesus Christ, gagayahin natin si Jesus Christ. Dito tayo sa 1 Samuel chapter 25. Then Samuel died. Namatay na si Samuel. Sa 1 Samuel chapter 1, nanghingi ng anak si Elkanah at saka si Hannah. Umiiyak si Hannah. 1 Samuel chapter 1 ba yun? 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter 2 pala. Ay, 1 din pala, verse 1 and chapter 1 and 2. 1 Samuel chapter 1 and 2. Ngayon, dito sa 1 Samuel chapter 25, syempre, marami ng mga years ang dumaan. Baka sabihin nyo, bakit 25 chapters lang ang 1 Samuel? Tapos sa ika-25th chapter, namatay na si Samuel. Kasi nga, hindi naman to year by year yung paggagawa ng mga events dito sa Bible. Tumatagal to ng mga years, months, ganon. Hindi nabanggit na kung anong age ni Samuel. Anong age siya? Namatay. So, basahin natin. Then Samuel died. 1 Samuel chapter 25. And the Israelites gathered together and lamented for him and buried him at his home in Ramah. Siyempre, wala na si Elkanah at saka si Hannah. Kasi matanda na rin dun si Samuel. Pero alam natin na may mga kapatid pa rin, di ba? Si Samuel. Hindi natin alam kung nauna na silang namatay kay Samuel or nahuli sila. Pero nakalagay dito, si Samuel namatay na. Nakikita ninyo, merong first day of our lives at meron ding ika-7th day or rest day of our lives. Gaya ni Samuel. Yung kanyang first day nung siya ay panganak at yung kanyang rest day or ang Sabbath day niya, ika-7th day niya, ito na, yung death of Samuel. Then Samuel died and the Israelites gathered together and lamented for him and buried him at his home in Ramah. And David arose and went down to the wilderness of Paran or Maon. Hindi na inelaborate kung ano ang naging sakit. May sakit ba si Samuel o wala, kung paano siya nawala. Basta nilagay lang dito na siya ay kinuha na ni Almighty Father.
1 Samuel chapter 25 verse 2. Now there was a man in Maon whose business was in Carmel. Merong businessman, no? Sa Maon siya. Pero meron siyang business sa Carmel. And the man was very rich. Napakayaman ng lalaki. He had 3,000 sheep and 1,000 goats. Pag sinasabing 3,000 sheep, ang dami nito. Malaki yung kanyang sheepfold. Marami siyang mga tauhan kasi hindi kaya ng isang tao lang ang magbabantay ng mga sheep. Na 3,000 at saka 1,000 goats. And he was shearing his sheep in Carmel. Pag sinasabing shearing his sheep, ito yung process ng pagtatanggal ng mga balahibo or wool ng mga sheep sa katawan nila kasi dumarating ang time na mabigat na sa katawan ng mga sheep yung kanilang mga wool, no? Ngayon, isa pa kung bakit mayaman itong tao na to, dahil alam naman natin na yung wool, napaka-importante yon. Ginagamit yon sweater or suits or outerwear, carpets, rugs, blankets, and upholstery. Nung time na to, importante yung balahibo ng sheep. Maraming mga pinagagamitan. Kaya mga mayaman na tao itong si Nabal. And the name of the man was Nabal. And the name of his wife, Abigail. Nabal means fool or futile, worthless, good for nothing. Yun ang kanyang meaning ng kanyang name. Nabal. And the name of his wife, Abigail. May asawa siya si Abigail. Ang ibig sabihin ng name na Abigail, my father's joy. And she was a woman of good understanding and beautiful appearance. Magandang babae itong si Abigail at nakakaintindi. Very understanding. At saka binanggit ito, beautiful appearance, maganda. But the man was harsh. Pero itong si Nabal, cruel, barbaric, and evil. Evil means corrupt, dishonorable, or disrespectful in his doings. Corrupt siya, tapos cruel pa siya sa mga tao niya. Savage siya. Pero, mayaman siya. He was of the house of Caleb. So, ang lineage nitong si Nabal, na ang ibig sabihin ng name niya Nabal ay fool or futile, siya ay isang Jew. Kasi si Caleb, isang Jew. So, ka-lineage niya si Caleb from the house of Caleb. When David heard in the wilderness that Nabal was shearing his sheep, David sent 10 young men. And David said to the young men, go up to Carmel, go to Nabal, and greet him in my name. Nadinig or napag-alaman ni David na nag-shear ng sheep ang mga tauhan ni Nabal. Inutusan ni Nabal yung kanyang mga tauhan na tanggalan ng mga balat or balahibo or wool ang kanyang mga sheep. At pag naipon yun, malaking pera yun dahil gagawing upholstery or carpet, gagawing tent, no? So, inutusan ni David ang kanyang mga 10 tauhan na bata pa, 10 young men. And David said to the young men, go up to Carmel, go to Nabal, and greet him in my name. Gamitin mo ang aking name, sabi ni David. Sabihin mo, kailangan natin. Gamitin mo ang name ko, ipakilala mo na ako ang nag-utos sa inyo. Verse 6, thus you shall say to him who lives in prosperity,
Peace be to you, peace to your house, and peace to all that you have. Itong sasabihin ninyo, tinuruan sila ni David. Peace to you, peace to your house, and peace to all that you have. Yan, ganyan ang sasabihin ninyo ha. Sabi ni David. Now I have heard that you have shearers. Your shepherds were with us, and we did not hurt them, nor was there anything missing from them. Ito pang idagdag nyo. Yung shepherds ninyo, Nabal, nasa amin. Hindi namin sila sinaktan at walang nawawala sa mga gamit mo. Hindi namin ninakaw, hindi namin kinain yung mga sheep mo. Hindi kami ng abuso ng mga bagay kung anong meron ka. Yun ang ibig sabihin ni David. Yun ang dapat sabihin ng 10 young men kay Nabal. Ask your young men and they will tell you. Itanong mo sa iyong mga tauhan at sila magsasabi sa iyo. Therefore, let my young men find favor in your eyes. Ngayon, sana matulungan mo kami, be gracious to us, sabi ni David. Na itinuro niya sa kanyang mga tauhan ay sabihin kay Nabal. For we come on a feast day, please give whatever comes to your hand, to your servants, and to your son, David. Kung anong meron ka, pwedeng mag-share ka sa amin kasi we come on a feast day. So, ibig sabihin, kailangan nila ng pagkain dahil madami sila. Nagugutom na rin siyempre sila. Pero kahit nagugutom sila, hindi nila sinasaktan. Yung mga shepherds, hindi sila nagnanakaw ng mga sheep, wala silang ginagawa, kundi pinoprotektahan pa nila, no? Kaya pumunta kayo kay Nabal, sabi ni David. At kung anong meron na pagkain, baka pwede makapag-share kayo sa amin. So when David's young men came, they spoke to Nabal according to all these words in the name of David and waited. So dito sa verse 9, nakausap nga ng mga young men of David si Nabal. At nagantay sila kung ano ang ibibigay or ano ang maitutulong kahit na ano. Verse 10, then Nabal answered David's servant. Sumagot si Nabal and said, who is David and who is the son of Jesse? Sino si David? Sinong anak ni Jesse? Pero, syempre, sinungaling lang tong si Nabal dahil all over Israel, kilala si David, na si David yung nakapatay kay Goliath. Na si David ay son-in-law ni Saul. Kunya-kunyari lang to. No? Who is David and who is the son of Jesse? So, sinungaling itong si Nabal. Arrogant. Gaya ng kanyang, meaning ng kanyang name. Fool. There are many servants nowadays, dagdag pa ni Nabal, who break away each one from his master. Ang dami-daming mga tauhan ngayon, no? Tumatakas sa kanilang mga master. Gumawa pa ng kwento. Itong si Nabal, wicked talaga si Nabal. Harsh, evil. So yung bibig ni Nabal, yung pagkatao niya, yung name niya, full na, yung pagkatao niya, full, tapos yung bibig niya, masama, bastos. Verse 11, sabi pa ni Nabal, shall I then take my bread and my water and my meat that I have killed for my shears and give it to men when I do not know where they are from? Ano, dadalhin ko ba yung mga bread ko, yung mga pagkain ko dito, tsaka yung mga tubig ko, pati yung mga meat na inislaughter namin dito, na pinatay para sa mga trabahante ko. Ibibigay ko ba sa mga tao na hindi ko kilala? Pero sinungaling siya dahil kilala niya si David. Verse 12, so David's young men turned on their heels and went back, and they came and told him all these things. So nagsumbong yung mga young men kay David sa sinabi ni Nabal kasi nga napaka-arrogant. Humihingi lang ng konting pagkain para sa mga tao, pero pang-aalipusta ang nakuha nila. Wicked si Nabal. Verse 13, then David said to his men,
every man gird on his sword. So every man girded on his sword, and David also girded on his sword. And about 400 men went with David, and 200 stayed with the supplies. Susugurin nila 400 men kasama ni David. Tapos yung 200 men na iwan sa mga supplies nila, kung meron sila mga dadalang mga gamit, doon na iwan, tagbabantay. So dadala lang ka lang mga swords. Lalaban sila. Verse 14. Now one of the young men told Abigail. Isa sa mga trabahante ni Nabal, isa sa mga young men, nagsabi kay Abigail, no? Abigail na asawa to ni Nabal. Nabal, his wife, saying, "Look, David sent messengers from the wilderness to greet our master. And he reviled them, or scolded them, or scorned them." Inalipusta niya ni Nabal yung mga messenger ni David. So takot itong mga tauhan ni Nabal. Kaya nagsumbungan kay Abigail yung tauhan ni Nabal na tinan yung ginawa ng asawa ninyo, napaka bastos. He scolded, scorned, or reviled the men of David. Verse 15, but the men were good to us. Pero yung mga tauhan ni David, tsaka si David, they were good to us and we were not hurt. Hindi na kami sinaktan. Nor did we miss anything as long as we accompanied them when we were in the fields. Walang nawala sa amin. Walang mga bagay na na-displays or stolen. Wala. Kompleto lahat ng gamit namin. Mabait yung tao na yun. Pati yung mga tauhan niya. Sabi nung servant ni Nabal at ni Abigail. Verse 16, they were a wall to us both by night and day. Meaning they were a wall to us. Protected sila ng mga tauhan ni David. Sabi ng servant ni Abigail. All the time, we were with them keeping the sheep. Nung kasama namin sila habang binabantayan namin yung sheep, sila ang nagbabantay sa amin. Protected kami. Walang nawala, walang na-displaced. Kompleto lahat. Hindi kami inabuso, hindi kami sinaktan, hindi kami sinalitaan ng mga masasama. Respectful sila sa amin. Ngayon susugurin nila tayo dahil itong si Nabal, kung ano-anong sinasabi na masama laban kay David tsaka sa kanyang mga tauhan. Now therefore, know and consider what you will do, sabi sa verse 17. For harm is determined against our master. Ngayon, mag-isip muna ko kayo mabuti. Kasi sasaktan nila yung master natin, si Nabal. Kasi nga, wicked si Nabal. And against all his household. For he is such a scoundrel that one cannot speak to him. Sabi ng young man na servant ni Abigail. Isa siyang scoundrel. Scoundrel nakalagay sa ibang version, son of Belial. That one cannot speak to him. Hindi ba pakiusapan, hindi ba bigyan ng rason. Sarado ang isip niya. Dahil siya ay wicked, hindi siya maintindihin. Wala siyang intindi, hindi siya nakakaintindi. Tayo bilang mga anak ni Almighty Father, nakakaintindi tayo. Ganun dapat tayo. Naiintindihan natin dapat ng mga tao. Hindi tayo dapat maging wicked. Dapat open yung minds natin in any and every possibilities. Huwag agad-agad mag-flare up. Or mag-judge ng mga tao. Mag-isip ng mabuti. Kasi may mga tao na bigla-bigla na lang sasalita ng mga masasamang bagay, hindi nila kilala yung tao na sinasabihan nila ng masasama, no?
At kahit kilala pa natin ang tao, hindi tayo dapat magsasalita ng masama. Gaya ni David, kilala niya si Saul, gusto siyang patayin ni Saul, pero hindi naman siya salita ng masama or against kay Saul. Verse 18, then Abigail made haste. Nagmadali si Abigail ngayon. And took 200 loaves of bread. Kumuha siya ng mga tinapay, 200. 2 skins of wine. So, syempre, yung wine nakalagay sa skin. Hindi natin alam kung anong skin to ng animal, no? Dahil wala pang mga bote nung panahon na yon, lalagyan ng mga wine. So, skin ng animals ang ginagamit para hindi matapon at hindi mabagsak, dahil kung jar or jug ang dalhin nila, mabigat yon. Pag nabagsak yon, wala na, hindi na mapapakinabangan yung wine. Pag sa skin nakalagay, kahit mahulog, hindi yan masisira o mababasag. 5 sheep already dressed. So malalaki na mga pagkain ng dala. 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 sheep already dressed, 5 seahs of roasted grain. Hindi natin alam kung anong grain to, kung wheat grain ba to or barley or corn. 100 clusters of raisins, dried grapes. Kasi abundant ang lugar na yon sa grapes, di ba? Marami sila mga vineyard. And 200 cakes of figs. So cake to, wheat na may oil, na may flavoring ng fig. Dahil madami ring mga fig tree doon. And loaded them on donkeys. Wala pang kotse, no? Nakalagay sa donkey. Hindi lang isang donkey, donkeys. Madami. Kasi yung sheep lang, 5 sheep, kaya ba ng isang donkey yon? Kaya maraming donkeys ang sinakyan or dala-dala nila para may transport nila ang 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 sheep already dressed, 5 seahs of roasted grain, 100 clusters of raisins, and 200 cakes of figs, and loaded them on donkeys. Verse 19, and she said to her servants, go on before me, see I am coming after you. But she did not tell her husband. Sabi ni Abigail, mauna na kayo sa akin, tapos susunod ako sa inyo. Pero, hindi niya sinabi sa kanyang asawa na si Nabal na magdadala siya ng mga pagkain para kay David and his men. Verse 20, so it was, as she rode on the donkey, that she went down under cover of the hill. And there were David and his men coming down toward her, and she met them. Nakasalubong ni Abigail si David kasama ng mga donkeys, ng mga dala-dala mga pagkain. So nakasakay sa donkey si Abigail. Now David had said, surely in vain I have protected all that this fellow has in the wilderness, so that nothing was missed of all that belongs to him, and he has repaid me evil for good. Sabi ni David, alam mo, pinoprotektahan ko yung mga pag-aari or ari-arian ni Nabal. Yung mga tao niya, habang nag-share, binabantayan namin, pinoprotektahan namin day and night, pati na yung mga animals, yung mga goats. Protektahan namin para walang mawala at walang masira sa lahat ng mga kung anong meron siya. Pero ano ang ginanti niya? Sabi ni David, may God do so and more also to the enemies of David, if I leave one male of all who belong to him by morning light. May God do so and more also to the enemies of David, if I leave one male of all who belong to him by morning light. Papatayin yung mga tauhan ni Nabal, and si Nabal also. Dahil nga, he was mocking David, he reviled David and his men.
Kasi sabi niya hindi niya kilala, pero totoo kilala niya. Verse 22. May God do so and more also to the enemies of David, if I leave one male of all who belong to him by morning light. Now when Abigail saw David, she dismounted quickly from the donkey, fell on her face before David, and bowed down to the ground. Nung makita ni Abigail si David, no? Gulat si David, maganda kasi si Abigail, binanggit naman na maganda si Abigail. She dismounted quickly from the donkey. Bumaba siya sa donkey. Ngayon, yumuko siya sa ground kay David bilang respeto. So she fell at his feet and said, "On me, my Lord, on me let this iniquity be." Sorry, no? She was taking accountable of the actions of her husband. Ako may kasalanan nito, Lord. Sabi ni Abigail, "On me, my Lord, on me, let this iniquity be." Inaako niya. "And please let your maidservant speak in your ears." Pwedeng magsalita muna ako sa inyo. Sabi ni Abigail, "And hear the words of your maidservant." So, gusto niya makipag-usap kay David. Bigyan ng paliwanag si David. "Please let not my Lord regard this scoundrel, Nabal." Tinawag niya scoundrel si Nabal kahit na asawa niya. Sabi niya, "Please let not my Lord regard or pay attention to this scoundrel, Nabal." Dito kay Nabal na scoundrel means without honor or virtue. Scoundrel also means swindler, fraudster, scumbag, thief, dastard, lowlife, wretch, villain, no? Yung ibig sabihin ng scoundrel. "For as his name is, so is he." Kasi yung pangalan niya, ganon din siya, sabi ni Abigail. Kasi Nabal is his name and folly is with him. Bakit itong si Nabal, ipinangalan sa kanya ng magulang niya, Nabal? Kasi ang Nabal means folly or foolishness or fool. No, hindi natin maintindihan kung bakit Nabal ang ipinangalan sa kanya ng mga magulang niya. Kaya ngayon, lumaki siya na fool. Naging pagkatao niya. Kaya mag-iingat tayo na sa mga pangalan ng pinipili natin. Kasi nagiging pagkatao, ba't ganon? Napapansin ko lang. Kayo ba napansin nyo? Napansin ko lang. Ba't ganon? Kagaya niyang name na, diba? Yung kagaya ng name na Abram. Di ba ang pangalan ni Abram originally was Abram. Abram means High Father. Tapos ang ginawa ni Almighty Father, ginawa siyang Abraham. Abraham means High Father pa rin, no? Or Father of a multitude. So, bakit gano'n, no? Nagkakataon ba yun kung ano ang pinapangalan sa atin ng magulang natin? Yun ang nagiging pagkatao natin? Kaya importante yung name, no? Tuloy natin, "For as his name is, so is he." Sabi ng kanyang asawang si Abigail. "Nabal is his name and folly is with him. But I, your maidservant, did not see the young men of my Lord whom you sent." Pero ako hindi ko nakita yung inyong mga tauhan na nagpunta sa amin. Sabi ni Abigail. So maganda makipag-usap si Abigail. Very diplomatic and has a way with words. "Now therefore, my Lord, as the Lord lives, and as your soul lives, since the Lord has held you back from coming to bloodshed, and from avenging yourself with your own hand, now then let your enemies and those
who seek harm for my Lord be as Nabal. Fool. Let your enemies and those who seek harm for my Lord be as Nabal, or be fools. Lahat ng mga kalaban mo or mga tao na galit sa'yo, maging fool sila. And now this present which your maidservant has brought to my Lord, let it be given to the young men who follow my Lord. Ito na ho yung mga bigay namin sa inyo. Itong mga pagkain na to para sa mga tauhan ninyo. Let it be given to the young men who follow my Lord. Sabi ni Abigail, please forgive the trespass of your maidservant, for the Lord will certainly make for my Lord an enduring house, because my Lord fights the battles of the Lord, and evil is not found in you throughout your days. Maganda magsalita si Abigail, na napansin ba ninyo? Ini-encourage niya si David. Minamotivate niya, pinapalakas niya yung loob. Magkakaroon ka nga, pag itong kausap mo na tao, magkakaroon ka ng peace, no? Mawawala yung galit mo. Verse 29, yet a man has risen to pursue you and seek your life, but the life of my Lord shall be bound in the bundle of the living with the Lord your God, and the lives of your enemies he shall sling out as from the pocket of a sling. So kilala nila si David na merong sling shot na pinatay niya si Goliath, kasi binanggit dito, he shall sling out as from the pocket of a sling. Diba ganun niya pinatay si Goliath? Yet a man has risen to pursue you and seek your life. Ito is binabanggit niya si Saul. Siyempre, bali-balita na hinahanap ni Saul si David. Alam ni Abigail. So, hindi totoo yung sinasabi ni Nabal na hindi niya kilala si David. Sinungaling si Nabal. Verse 30, and it shall come to pass what the Lord has done for my Lord according to all the good that he has spoken concerning you, and has appointed you ruler over Israel. So, alam din nila, no? Na ma-appoint bilang isang king si David. Alam nila. That this will be no grief to you, nor offense of heart to my Lord, either that you have shed blood without a cause, or that my Lord has avenged himself. But when the Lord has dealt well with my Lord, then remember your maidservant. Alalahanin niyo po ako, sabi ni Abigail, na hindi kayo dapat malungkot sa inyong mga pinagdadaanan sa buhay. Ang galing magsalita nitong si Abigail. Maganda na, magaling pa magsalita. Saan ka pa? Si Abigail. Verse 32, then David said to Abigail, blessed is the Lord God of Israel, who sent you this day to meet me. Sabi ni David. And blessed is your advice. Magaling mag-advise, no? Magaling magsalita si Abigail. So, Abigail made David feel good. And blessed is your advice, and blessed are you, because you have kept me this day from coming to bloodshed, and from avenging myself with my own hand. Buti dumating ka, hindi ako nakagawa ng bagay na magkakaroon ng dugo ang aking mga kamay. Sabi ni David, maganda yung advice mo at pagpalain ka. Kasi hindi ako nakagawa ng bagay sa ang araw na to na magkaroon dugo ang aking mga kamay para maipagtanggol ko ang sarili ko. Verse 34, for indeed as the Lord God of Israel lives, who has kept me back from hurting you, unless you have hurried and come to meet me, surely by morning light no males would have left to Nabal. Kinabukasan, kung hindi ka dumating, sabi ni David, wala nang natirang lalaki
sa mga tauhan ni Nabal. Pati si Nabal wala na din. Kung hindi ka dumating. Napigil ako ni Almighty Father para saktan kayo. Hindi ko kayo nasaktan dahil si Almighty Father, pinigil niya ako. Ikaw naman ay nagmadali para i-meet ako. Kaya hindi kayo nasaktan. So David received from her hand what she had brought him and said to her, "Go up in peace to your house. See, I have heeded your voice and respected your person." Sabi ni David, "Go up in peace to your house." Umuwi ka na ng huwag ka na mag-alala. Hindi na kayo masasaktan. "See, I have heeded your voice." Sinunod ko ang iyong payo. "And respected your person." At kayo ay nirespeto ko. Sabi ni David. Yung heart ni David, no, na melt ni Abigail. Verse 36. Now Abigail went to Nabal, and there he was holding a feast in his house like the feast of a king. Merong piyesta sa bahay ni Nabal, ang daming mga handaan, mga pagkain, nagkalat. And Nabal's heart was merry within him. Nung pag-uwi ni Abigail, no? Hindi alam kasi ni Nabal. Nung pag-uwi ni Abigail, nagkakaroon ng kantahan. Hindi pa uso na ng videoke, karaoke. Nagkakasiyahan yung mga tao ni Nabal. At merong mga wine. And Nabal's heart was merry within him, for he was drunk. Lasing si Nabal. Therefore, she told him nothing, little or much, until morning light. Walang sinabi si Abigail kay Nabal. Dahil nga lasing si Nabal. So kinabukasan pa siya nagsabi. Therefore, she told him nothing, little or much, until morning light. Verse 37. So it was in the morning when the wine had gone from Nabal. Nung hindi nalasing si Nabal, wala na yung epekto ng wine sa kanya. And his wife had told him these things, that his heart died within him, and he became like a stone. Si Nabal. His heart died within him, and he became like a stone. Ano ibig sabihin nun? Na-stroke si Nabal. Ito yung unang basa natin sa Bible na nagkaroon ng stroke ang isang tao. His heart died within him and he became like a stone. Nanigas. Hindi na nakagalaw. Bakit nangyari yon? Verse 38, then it happened after 10 days, or after about 10 days, that the Lord struck Nabal and he died. So si Nabal, na yung katawan niya, napahirapan muna siya, hindi muna siya nakagikilos. Na-stroke muna siya bago siya namatay. So buhay pa siya, ibig sabihin. No? Buhay pa siya ng 10 days after niya ma-stroke, kahit pa sabihin na siya ay brain dead na, buhay pa siya. Kahit pa sabihin na stroke siya, buhay pa siya. Tapos, namatay lang siya after 10 days. Totally gone. So, first recorded in the Bible to. Verse 39. So when David heard that Nabal was dead, he said, "Blessed be the Lord, who has pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and has kept his servant from evil." Buti, hindi ko napatay si Nabal. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father, sabi ni David, na hindi ako ang naging dahilan para mamatay si Nabal. Si Almighty Father na ang gumawa ng way to kill Nabal. For the Lord has returned the wickedness of Nabal on his own head. Pinurusahan ni Almighty Father si Nabal dahil si Nabal mayabang. And David sent and proposed to Abigail,
to take her as his wife. Dahil sa widow na si Abigail, kinuha ni David si Abigail as his wife. Nagustuhan ni David si Abigail dahil Abigail had a way with words. Napacify niya si David, nawala yung kanyang galit, magaling makipag-usap, very diplomatic, respectful. At maganda si Abigail, no? So, nakuha niya na wife si Abigail kasi wala na si Nabal, na stroke na, tapos namatay. When the servants of David had come to Abigail at Carmel, they spoke to her saying, David sent us to you to ask you to become his wife. Pinapunta kami ni David dito, nagtatanong kung na ikaw ay kunin namin bilang kanyang asawa. Then he arose, bowed her face to the earth, and said, Here is your maidservant, the servant to wash the feet of the servants of the Lord. So Abigail rose in haste and rode on a donkey. Nagmadali si Abigail, excited si Abigail. Maging asawa niya si David. Kasi gwapo rin naman si David. Bagay sila. So Abigail rose in haste and rode on a donkey, attended by 5 of her maidens. 5 pa ang kanyang maidservants. And she followed the messengers of David and became his wife. Dahil itong si David, gwapo, verse 43, David also took Ahinoam of Jezreel. And so both of them were his wives. Naging tatlo tuloy ang asawa ni David. Kinuha pa niya si Ahinoam of Jezreel. Alam naman natin yung Jezreel, ito ay Megiddo, no? Or Armageddon. Itong Jezreel. David also took Ahinoam of Jezreel, and so both of them were his wives. But Saul had given Michal, his daughter, David's his wife, to Palti, the son of Laish, who was from Galim. Asawa ni David si Michal, first wife niya, pero ang ginawa ni Saul, ibinigay ni Saul si Michal kay Palti, na anak ni Laish, who was from Galim, no? So si Almighty Father, lahat, kung may mga tao na nagagalit sa atin, naggagawa ng masama against sa atin, tayo, ano ang gagawin natin? Ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Si Almighty Father magbibigay sa atin ng justice. Yung mga bagay na mga kayamanan dito sa mundo, hindi natin yan madadala sa kung saan. Kaya dapat i-share natin ang blessings natin sa ibang mga tao. Nabanggit ito ni Jesus Christ, no? Sa isang parable of the rich fool, rich. Sa Luke chapter 12, verses 16 to 21. Then he spoke a parable to them, sabi ni Jesus. Ito, salita ni Jesus to. Then he spoke a parable to them. Parable ni Jesus, nagsalita si Jesus. Saying, the ground of a certain rich man yielded plentiful. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have my goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Relax ka lang, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka, dahil ang dami mo ng mga kayamanan. But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward
God. Nagsaswapang mayaman sa mga bagay dito sa mundo na to. Pero hindi sila mayaman kay Almighty Father. Naintindihan ninyo? Mayaman man dito sila sa mundo, pero yung kayamanan nila, hindi nila madadala sa kahit saan. So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Kaya dapat, let's store up treasures in heaven. We must be rich toward God. Hindi dito sa mundo na to. Paano tayo magiging rich toward God? Storing up treasures in heaven by following the commands of our Father, always talking to our Father, believing in Jesus Christ, practicing what Jesus has taught us. That's storing up treasures in heaven. And we must have fruits of the Holy Spirit. That's storing up treasures in heaven. Gaya nitong si Nabal, mayaman man siya dito sa lupa. Pero, anong nangyari sa kanya? Na-stroke siya at namatay siya. Nasaan ang kanyang kaluluwa ngayon? Nasaan ang kaluluwa ni Nabal? Kaya malaki ang Hades. Dahil maraming tao ang gustong yumaman dito sa mundo na to, hindi nila alam na ang mga bagay dito sa mundo na to ay hindi totoong kayamanan. Ang totoong kayamanan ay ang mag-store tayo ng treasures in heaven. Sino ang real treasure? Si Jesus Christ, si Almighty Father. Sila ang ating inheritance. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Huwag tayong maging madamot. Huwag tayong magsasalita ng masama sa kapwa-tao natin. Bantayan natin yung bibig natin. Pati yung puso natin. Ang first commandment, mahalin si Almighty Father, dahil pag mahal natin si Almighty Father, magiging malinis ang puso natin, magiging malinis ang intention natin, at yung focus natin na kay Almighty Father. At kung sinasamba natin si Almighty Father, we are also worshiping Jesus Christ. And if we worship Jesus Christ, we are also worshiping our Father. Ang tunay na kayamanan ng ating inheritance, yung tatay natin. Dahil sa Kanya, galing ang lahat. Thank you, and God loves us all so much.